Sa mundo ng politika, minsan yung inaakala mong patibong, yun pala ang magiging kalasag ng kalaban mo at mukhang yan mismo ang posibleng mangyari sa banta ng impeachment ni Congressman Kiko Barsaga laban kay Pangulong Marcos. Ito yung tanong na parang baliktad, di ba? Paano nangyayari na yung mismong plano para patalsikin ang isang pangulo ay siya pa lang pala ang magbibigay sa kanya ng proteksyon? Halika, himayin natin yan. So itong banta ni Barsaga, ayon na sa pinag-uusapan natin, baka ito pa pala ang pinakamalaking regalo na matatanggap ni Pangulong Marcos. Isang kakaibang regalo, ika nga. At dito na nagiging parang sci-fi yung usapan. Kasi pag ang isang impeachment complaint sablay, hindi lang yan basta nababasura. Nag-a-activate daw ito ng parang constitutional force field. Isang panangga. So saan galing yung force field na yan? Well, nakasulat mismo sa saligang batas natin. Ito yung sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 5. Bawal kang mag-initiate ng impeachment proceedings sa iisang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Simple lang, di ba? Yung tawag dyan ay one-year bar rule. Ang goal niyan para hindi maharas yung opisyal. Pero mayroon itong hindi inaasahang epekto. Isang buong taon. Ganun katagal. Once na umandar na ang proseso, kahit pa sa huli ipalpak, may isang taon ng shield yung opisyal. Safe na siya sa anumang bagong reklamo. So, kailan ba eksakto nag-a-activate itong shield na to? Para maintindihan natin, kailangan nating silipin yung proseso ng impeachment. Okay, so may 5 basic steps yan. Una, syempre, isasampa yung reklamo. Tapos, ipapasa yan o ire-refer sa Committee on Justice. Pangatlo, ichi-check nila kung tama ba yung forma, may laman ba. After nyan, hearing at gagawa sila ng report at sa dulo, kailangan ng boto ng 1/3 ng buong kamara para umakyat sa Senado. At ito yung pinaka-importante. Sa step 2 pa lang, sa simpleng pag-refer pa lang sa komite, boom! Active na agad yung 1-year ban. Kahit sabihin pa ng komite na, basura to, at i-dismiss agad, huli na, naka-on na yung proteksyon. Game over na para sa kahit sinong gustong mag-file ulit. At alam nyo, hindi to teorya lang. Mayroong tayong recent example niyan, yung kaso ni VP Sara Duterte. Ganito lang yung nangyari. May nag-file ng impeachment laban kay VP Duterte. Ni-refer sa komite. Kahit in-archive lang at hindi dinig, sapat na yon. Activated na yung 1-year ban. Kaya sa ngayon, legal na, hindi siya pwedeng kasuhan ulit ng impeachment hanggat di natatapos yung isang taon. Pero, teka, bakit ngayon? Bakit ngayon lumabas yung banta na to? Dito na natin kailangan tingnan yung mas malaking political chessboard. Kasi may mga ungong-ungong tungkol sa isang rally at posibleng may ibang pakana. May mga balita kasi tungkol sa isang anti-corruption rally. At ang nakakaintriga, ang tema nito, accountability. Parehong-pareho sa sinasabi ni Barsaga. Sinasabi sa source material natin na yung timing ng banta niya parang saktong-sakto sa kwento ng rally na to. At dito raw natin makikita yung malaking pagkakaiba, yung isang impeachment na pang social media lang, puro pasabog, puro viral slogans, parang performance art. Pero yung totoong kaso, iba yun. Kailangan mo dyan ng mga dokumento, ng mga testimonya, ng isang tunay na legal strategy. At may mabigat na tawag dito, yung source, weaponization of incompetence. Ang ibig sabihin niyan, yung sarili mong kapalpakan o sabihin na nating incompetence sa proseso, yun pa mismo yung nagiging sandata para sa kabilang kampo. So sa huli, sino ba talaga ang mapoprotektahan? Sino ang nagiging accidental bodyguard? Dito na natin makikita yung pinaka-ironic sa lahat. Kasi isipin nyo, kapag na-dismiss ang isang mahinang impeachment complaint, anong magiging narrative ng Pangulo? Simple lang. Sinubukan nila akong pabagsakin pero bigo sila kasi wala namang kaso. Yung isang procedural failure nagiging isang malaking political victory. So anong iiwan itong aral sa atin? Simple lang, sa politika at kahit sa batas, hindi lang intensyon ang mahalaga, ang prosesong nagdidikta ng laro. Isang malinaw na paalala na sa chess game ng kapangyarihan, bawat galaw, sinadya man o hindi, ay may resulta.